bigla na lang tatawa at iiyak. Likutin din nito ang buhok at saka magsasalita ng kung ano-ano. Hindi totoo. Hindi totoo. At saka hihikbi na parang baliw. Iiling din ito. Titingin din ito sa paligid na akala mo may kinakatakutan. Bigla rin sisiksik sa isang dulo at saka bubulong-bulong. Sa tingin ko, kailangan na nating itapon ang babaeng iyan. Baliw na. Hindi na natin yan mapapakinabangan pa. Inis na wika ng asawang babae. Namaywang naman ang lalaki habang nakamasid sa batang si Nads. Parang dugyot ang itsura. Naku, pulobi. Bagay nga na mabaliw ng tuluyan yan. Wika pa ng asawang babae. Saan naman natin yan itatapon, ha? Baling ng asawang lalaki. Eh di, sa labas, hayaan mo siyang magpagala-gala hanggang sa mapagtipan ng kung sino riyan. Magdusa siya hanggang sa kamatayan niya. Naiinis na wika nito. Nang lumapit ang lalaki kay Nads, sumunod naman ang babae. Anong gagawin mo? Tanong nito nang hawakan ng lalaki ang buhok ni Nads. Napangiwi naman si Nads, ngunit tulala pa rin ito at bumubulong-bulong. Natigilan sila nang tumingin si Nads sa kanila. Ngunit halata sa itsura nito na wala sa sarili. Ngumiti pa ito ngunit agad din humihikbi na parang takot na takot. Hoy, bata! Huwag mo nga kaming dadramahan. Tumayo ka dyan at maghanap ka ng makakain namin. Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo mo nitong baril ko. Pananakot ng lalaki at saka itinutok nito ang baril kay Nads. Ngunit napaawang ang bibig nila nang tumingin lang si Nads sa baril at hinawakan pa iyon. Wala sa sariling tumitig doon at pabulong-bulong na naman. Napatayo bigla ang lalaki. Bumitaw ng mabigat na buntong hininga. Sabi ko naman sa'yo, baliw na yan. Sa mga nalalaman niya, tiyak, di niya iyon matanggap. Kaya natuluyang nabaliw. Inis na wika ng asawang babae. Tumalikod na ito, sumunod naman ang asawa nitong lalaki. Paano natin itatapon? Tanong nito. Hay nako! Isakay mo yan sa tricycle at pagkatapos iwanan mo doon sa labasan. Mababalitaan na lang natin. Napatay na yan. Sumapit ang gabi. Galit na hinablot ng lalaki ang braso ni Nads. Kita niya na wala na nga ito sa sarili. Sa maghapon ba namang hindi ito kumain? Hindi nito nagawang tumayo sa labas ng bahay kahit pa tirik na tirik ang araw. Nakayuko lang ito at nagsusulat-sulat at bumulong-bulong. Kahit kinaladkad niya na ito, wala pa rin itong reklamo at tumatawa at humihikbi. Lang na parang baliw. Sa labasan tayo, wika nito sa tricycle driver. Makalipas ang ilang minuto, itinulak niya ang batang si Nads sa labas ng tricycle. Tapos na ang serbisyo mo. Good luck sa ilang araw na nabubuhay ka pa. At saka nito iniwan ng tuluyan ang batang si Nads. Nakasalampak naman si Nads ngunit tumayo ito at nagpalakad-lakad. Humihikbi ito ngunit tatawa din pagkatapos. Nakangiti pa siya kahit ramdam niya na ang gutom sa tiyan niya. Kita niya na may mga palengke, maraming tindahan. Paruruot paririto ang mga tao. Hindi niya pansin ang mga taong nandidiri sa itsura niya hanggang sa itaas niya ang kamay na parang nagmamalimos. Ngunit nakangiti pa rin siya na parang wala sa sarili. Palimos. Kung minsan tumatalon-talon pa siya. Oras ang lumipas, umupo siya sa isang sulok. Ramdam niya ang matinding gutom, ngunit walang magbigay sa kanya. Pansin niya ang langaw na pabalik-balik sa katawan niya. Nilaro-laro niya rin ang buhok at inikot-ikot iyon. Patay! May pinatay sila! At saka humikbi siya. Hindi totoo! Hindi totoo! Ayaw! Ayaw! Ang mga binubulong niya sa sarili. Hindi totoo. Hindi totoo. Ayaw. Ayaw. Hanggang sa mapatingin siya ng may iba tong pagkain sa kanya. Mabilis niya itong dinampot kaagad kinain. Nagkakalampag pa ang kanyang mga paa. Tumatango-tango rin siya habang nakangiti. Ang sarap-sarap. Magandang bata, no?
Nabaliw lang, sino kaya ang mga magulang niyan? Bakit kaya nila hinayaan na maging ganyan ang kalagayan niya? Grabe, kawawa naman. Baka mapahamak iyan dito, gabi pa naman. Mga naririnig niyang salita. Wala sa sariling palingalinga siya sa paligid. Masyadong madilim at wala na ring mga tao. Naglakad-lakad siya nang batuhin siya ng ilang bata at sabihang, "Baliw! Baliw! Baliw!" Hanggang sa makarating siya sa maliit na restaurant. Umupo siya sa labas, pasalampak at nagsulat-sulat na naman. Tumatawa pa siya ng malakas. "Hoy, baliw! Umalis ka nga rito!" Itinulak siya at pilit pinapaalis sa labas ng restaurant na iyon. "Malas ka sa negosyo! Alis! Ang baho mo pa!" Wala sa sariling naglakad siyang muli hanggang sa makita niya ang malaking truck. Humahigikik siya at tumakbo ang truck. Umakyat siya pa itaas at doon nagtatalon-talon. Yahoo! Hoo! Hoo! Hanggang sa may narinig siyang mga boses. Nakaramdam siya ng takot at sumiksik sa pinakadulo at nagtago sa malaking karton na naroon. Naglumikot din ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang gumalaw ang truck na parang may mga nilalagay doon. Sumilip siya ng bahagya habang nakangiti. Ang mga mata nitong wala sa sarili. Nataranta siya nang maramdaman niyang gumagalaw ang truck hanggang sa makita niyang papalayo ang sasakyan sa lugar na kinalalagyan nito. Kanina, humagikhik siya bigla at sumalampak. Ouch! Humiga siya hanggang sa makatulog siya sa truck na iyong habang gumagalaw ito. Gag! Gag! May baliw dito! Doon siya nalimpungatan. Nakatunghay ang isang malaking lalaki sa kanya hanggang sa umakyat din ang isang payat na lalaki. Nagsumiksik siya bigla. Naglumikot ang mga mata at bumulong-bulong na naman. Paano napunta yan? Paano yan napunta diyan? Nang makita niyang binatukan ang payat na lalaki. Gag ka talaga, bakit ako ang tatanungin mo? Kayo ang naglagay ng mga gamit dito. Hindi niyo napansin? Singhal ng matandang lalaki. Napakamot ang lalaking payat. Paalisin mo yung baliw na yan. Baka ano pang magawa ko dyan. Lalo siyang nagsumiksik nang lumapit ang isang lalaki sa kanya. Patay. Sinong patay? Sambit niya. Pansin niyang natigilan ang lalaki. Hoy, baliw! Bumaba ka na rito kung ayaw mong masaktan sa akin, ha? Bulyaw ng payat na lalaki. Nang bigla siyang umiyak, ngunit tumawa rin ng malakas. Nagtalon-talon pa siya na ikinaatras ng lalaki. Langhiyang baliw na ito. Sabi ng bumaba ka eh. Nang bigla na lang tumakbo si Nads at bumaba ng truck. Naglakad-lakad siya. May minsan na napatingin siya sa paligid. Ang likot ng mga mata niya. Kaliwat kanan siyang kung lumingon. Maraming tao, maraming nakatingin. May bumabato sa kanya at pinagtatawanan din siya. Panibagong baliw na naman. Ang baho. Alis dito. Hanggang sa umupo siya malapit sa kalsada. Nagsumiksik siya at hinarangan ang kamay dahil sa pambabato ng mga taong nagdaraan. Gutom na siya. Kumakalma na ang kanyang sikmura. Ilang beses siyang napalunok. Sambit niya habang nakanganga ang bibig at nakatingala sa langit. Nakatas din ang kamay niya na akala mo gustong hawakan ang nakikita sa itaas ng langit. Nang bigla na lang siyang humagulhol tapos tatawa. Tumawa ng malakas, sisigaw na parang galit sa mundo. Hoy! Baliw! Tumahimik ka! Bigla siyang nagsumiksik. Napaaray siya ng hawakan na matabang babae ang buhok niya. Aray! Aray! Baliw ka! Ang ingay-ingay mo! At saka siya tinadyakan. Umalis siya sa lugar na iyon. Napaika-ika. Nang makita niya ang isang batang kumakain ng ice cream, nilapitan niya ito at iniabot ang kanyang kamay. Nagulat ang bata ngunit hindi naman tumakbo.
akmang iaabot sa kanya ang kinakain nito nang may isang kamay na humablot sa bata. Anong ginagawa mo? Baliw iyan! Napaatras si Nads nang makitang masama ang timpla ng muka ng isang babae. But mommy, she's hungry. Let's go! No mommy, kailangan natin siyang mabigyan ng food. She's hungry. Please! Nang liwanag ang muka ni Nads nang itapon sa paanan niya ang isang box. Sumalampak siya sa sahig at kaagad binuksan ang box. Kinalampag niya ang paa nang makitang pagkain niyon. Next time, huwag na huwag kang makikipaglapit sa baliw ha. Mamaya saktan ka pa nila. Ang baho pa naman. She's not crazy, mommy. At saka, napatingala si Nads nang iabot sa kanya ang mineral water ng bata. Nang mawala sa paningin niya ang bata at mami nito, doon siya napayuko at lihim na lumuluha. Sariwang luha na alam niyang mula sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang bibig habang kinakain ang pagkain hanggang sa dahan-dahan niya itong binitawan. At saka pinagtiklop niya ang dalawang tuhod at yumuko sa kahumagulhol ng iyak. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa mailabas ang bigat at sakit sa kanyang dibdib. Wala siyang pakialam kung amoy mabaho ang katawan niya. Wala siyang pakialam kung nilalangaw na siya. Gusto niyang magalit, sumigaw. Sa galit, isigaw ang sama ng loob niya. Kung bakit nabuhay pa siya sa mundong ito. Kung ganito lang din naman pala ang mararanasan niya. Walang totoong mga magulang. Nakagisnan ang mga taong halos patayin siya araw-araw. Ilang linggo siyang nagpagala-gala sa kalsada, namamalimos araw-araw. Ngunit sa bawat araw na nagdaan, palagi rin siyang nasasaktan ng kapwa niyang namamalimos. Kaya kung saan-saan siya napapadpad, makaiwas lamang sa mga taong nananakit sa kanya. Bato rito, bato doon, singhal dito, singhal doon. Iba't ibang masasakit na salita ang naririnig niya. Mabaho! Nakakadiri! Nakakasuka! Nakakatakot! At kung ano-ano pa. Walang araw na di siya naiiyak dahil sa bawat oras na lumilipas, di maalis sa kanyang isipan ang mga naranasan niya sa inaakalang mga magulang. Sobrang bigat at sakit sa dibdib habang naiisip niya ang mga bagay na iyon at kung gaano siya naawa sa kalagayan niya ngayon. Aaminin niyang nawala siya sa tamang pag-iisip nang marinig niya ang mga salitang galing sa inaakalang mga magulang na hindi sila ang tunay niyang mga magulang, na pinatay ng mga ito ang kanyang totoong mga magulang at pinatay din daw ng mga magulang ko ang nag-iisang anak nila. Sa libu-libong pagod, sakit ng buong katawan at kalituhan na dumapo sa kanya, hindi niya matanggap ang mga pinagsasabi ng mga ito. Hanggang sa mawala nga siya sa kanyang sarili. Bumalik lang ang kanyang katinuan nang marinig mula sa batang nagbigay sa kanya ng mineral water nang sabihin nitong hindi siya baliw. Doon bumalik ang lahat-lahat kung paano